At ngayon po sa ating pangunahing balita ngayon pong 2 ng Pebrero, kasado na ang deliberasyon ng House Committee on Justice sa inihaing impeachment complaints laban nga kay Pangulong Marcos Jr. Ngayong araw po'y umpisahan na ng naturang komite ang pagsisiyas at kung meron bang sapat na forma at sustansya ang inihaing reklamo laban sa Pangulo. Ayon po kay Bicol Party List Congressman Terry Ridon, nais nila daw pong maging batay sa ebidensya at naaayon sa saligang batas ang impeachment laban sa Pangulo. Pero aminado rin po ang mambabatas na mahihirapan makalusot sa Kamara ang impeachment complaint laban sa nakaupong presidente. Samantala, nadagdagan naman ang mga asset ng mga contractor na naipa-freeze ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC dahil po sa kaugnayan pa rin ito sa anomalya sa flood control projects. Ayon po sa AMLAC, sakop po ng bagong freeze order ang halos 380 bank accounts, 4 na e-wallet accounts, insurance policies, investment accounts at ilan pang mga ari-arian. Kabilang po sa naisyuhan ng freeze order ang asset ng 2 contractor na sangkot sa ghost project sa Bulacan. Damay din ang isang negosyante at ilan pang personalidad na sangkot sa anomalya. Suma total, aabot po sa halos 25 billion pesos ang mga ari-ariang at perang na ipa-freeze ng AMLAC. Posible pa po itong madagdagan sa pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control scam. Pinuwaltahan po naman ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, ang mga bagong akusasyon ng Chinese Embassy na inaatake raw niya ang presidente ng China. Banat po ni Tariela, nililihis lamang ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Weiang ang totoong issue. Ni Guo Wei ang totoong issue. Yan daw po yung paulit-ulit na illegal na aksyon ng mga barko ng China sa West Philippine Sea at ang pagsuway daw ng China sa batas ang nagbibigay lamat sa relasyon ng dalawang bansa at hindi ang pagdepensa natin sa ating karapatan. Hindi raw po paghahamon ang katotohanan at pananagutan kundi responsibilidad. Sagot naman dyan ng China, pagtutuunan na lang daw ng pansin ni Tariela dapat ang pagsagip ng buhay sa dagat kaysa magpakalat ng umano'y anti-China narratives sa social media. Hindi raw nito mariresolba ang alitan ng dalawang bansa at mas pinapalubha pa raw ang bangayan. Una nga pong tinanggihan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagdedeklara bilang persona non grata kay Chinese Ambassador Jing Quan. Ito nga po'y kasunod ng pagpirma ng 15 senador ng resolusyon para kondinahin ang mga aksyon ng Chinese Embassy. Samantala, nakatakda pong talakayin sa Senado ngayong araw ang resolusyon na kumokondena sa mga pahayag po ng Chinese Embassy laban sa mga opisyales ng Pilipinas na nagsalita po sa issue sa West Philippine Sea. Ayon kay Senate President Tito Soto, target pong i-adopt ng Senado ang nasabing resolusyon ngayong araw. Noong isang linggo pa dapat tatalakay ng Senado ang naturang resolusyon pero nakiusap si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na pag-aralan muna itong mabuti. Aminado naman si Senate President Tito Soto na tila may ilang senador na pumapabor sa mga pahayag ng China. Well, I was hoping that it's not true. Pero pagka if you read between the lines, so medyo talagang napapaboran ng China ng mga ilan sa amin sa mga statements, So hindi ko masisisi ang ating mga kababayan kung mag-isip sila ng ganon. Yan nga po ang tinig ni Senate President Tito Soto. Alas 6:38 na ang ating tamang oras. At ang ating po namang mga kababayan na nag-aabang po para po sa ating ilang pang importante mga balita ha. Ito ho muna, nagprotesta ho naman daw ang ilang grupo para po ipanawagan ang pagbibitiw ni Pangulong Marcos Jr. Mismong si dating Congressman Mike Defensor ang nanguna sa motorcade na inorganisa laban sa Pangulo. Mula sa EDSA People Power Monument, binaybay ng protesta o ang tinaguriang protest ride ang kahabaan po ng EDSA northbound sa Quezon City patungo po ng monumento sa Caloocan hanggang sa Commonwealth Avenue. Karamihan sa mga nakiisa ay mga supporters po ng pamilya Duterte. Galit ang karamihan sa mga sumama sa caravan na gusto pong panagutin ang mga sangkot umano sa flood control scandal.
Kasama rin po sa panawagan ni na Defensor ang pagsasapubliko sa tunay ng kalagayan ng kalusugan ng Pangulong Marcos Jr. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!